Dito na naman tayo sa mga bagong vlog natin. Lakad uli sa ibang lugar naman. Ayan. Tingnan mo. Lakad-lakad. Sama kayo sa lakad namin. Maganda yung view dito kasi pababa. Oh. Tapos diretso doon dagat na. Punta tayo sa dagat na. Oh. Tingnan mo yung view dyan. Diretso na tayo doon sa dagat. Ay, sa dagat. Kala mo naman dagat. Ilog pala, ilog. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ano ba talagang mga disadvantage dito sa Canada? Yeah, welcome to Canada. Diba? Bakit nga ba parang nagustuhan na namin dito? Tagal-tagal na namin. Oo. Oo, diba? Naging citizen na kami rito. Tapos parang nasanay na talaga kami. Diba? Oo. Mm. Siyempre, namimiss pa rin namin yung Pilipinas. Siyempre, doon tayo galing. At isa yun sa pinanggalingan. I mean, doon ang ating roots. Oo, doon ka. Oo, doon pinanganak, doon lumaki. Siyempre, we will go back to where we belong. Philippines. Isa-isayin natin yung mga advantage. Compare sa Philippines. Yung mga gustong pumunta rito. Oo. Ang unang-una syempre yung healthcare, di ba? Mm-hmm. Oh. Oo, Kasi maganda dito, talaga. kahit anong sakit mo, lalo na pag tumatanda ka na, marami ka nang nararamdaman. Sagot nila rito sa government yung healthcare mo. Di ba? Oo, hindi ka nila i-refuse pag pumunta ka sa ospital, hindi dahil wala kang pambayad, hindi ka uuwi. Gagawin nila yung procedure kung anong dapat gawin sa iyo sa ospital, gagawin nila. Hindi kagaya sa atin na kapag hihingang kanila nila kaagad ng down payment. Minsan pagka wala kang pambili, kahit pambili lang ng gamot, hindi nila gagawin yung procedure o kaya hindi ka magagamot kung wala kang pambili sa labas. Kasi minsan sasabihin nila walang available na gamot sa loob ng ospital, sa pharmacy, kaya kailangan bilhin mo sa labas. So, dito hindi ganon. Yung once na mayroon kang emergencies na kailangan mong pumunta ng ospital, gagawin nila lahat yung mga procedure at saka mga gagamutin kanila. Lahat ng gamot ipoprovide nila. Ganon. Pero ingat din kayo, hindi ibig sabihin nandito ka na sa Canada na mayroon ka ng healthcare. Dapat permanent residence ka muna. Kasi kunyari visitor ka lang, pumunta ka rito, tapos hindi ka bumili ng insurance mo, tapos dito ka na heart attack, malaking problema yan. Kaya pag mag-visit ka lang dito, dapat meron kang sarili mong health insurance. Kailangan may status ka na pupunta. Kahit na worker ka lang dito, ano ka pa rin, makukuha mo pa rin yung mga benefits ng healthcare kahit na worker ka. Pero kung tourist ka, kailangan mo talagang bumili ng travel insurance for emergency. Importante yan kasi yan ang ninineglect ng karamihan ng mga nagtuturist dito sa Canada, na hindi sila kumukuha ng insurance nila. So, hindi mo alam yung disgrasya o bigla kang nagkasakit dito, talagang babayaran. Babayaran mo, o kaya yung nag-sponsor sa'yo o yung nagbigay sa'yo ng invitation na sila yung sasagot sa mga medical expenses mo or hospital expenses mo. Kaya importante na pag pumunta kayo dito as a tourist, kumuha talaga kayo ng insurance, travel insurance. Importante po yun. Habang nag-a-apply kayo ng permanent residence, kasi yung importante makarating ka dito, tapos pag nandito ka na, marami na yatang paraan para magkaroon ng... Ay, oo, marami ng trabaho dito. Kasi karamihan nga ngayon,
ang dami yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas sa McDonald's, Jollibee, yung mga franchise, anong tawag doon, yung mga ganon, McDo. Oh, yung anong tawag doon? company, di ba? Mga company Pinapadali nila yung mga employee nila dyan, dito. dito sa Tas- Canada kasi Kahit kailangan experience. talaga ng mga worker kahit saang lugar dito sa Canada. Mm. Which lead us to the Diretso next tayo doon. point na yung trabaho, isa na namang advantage. Dahil Oo. maraming trabaho rito, ikaw na lang ang magsasawa. Oo. Ikaw na lang ang aayaw. Oo. Pero ang importante nga doon, hindi mo ang ano doon kasi, pag may pinag-aralan ka dyan sa Philippines, hindi mo makukuha agad dito ng kung ano yung trabaho mo dyan sa Philippines. Kung professional ka dyan sa Philippines, kailangan mong mag-upgrade o kaya mag-aral dito sa Canada. Hindi ka basta-basta, kung engineer ka dyan sa Pilipinas, hindi ka magiging engineer ka agad dito. Kailangan mong mag-upgrade, kailangan mong mag-aral, kailangan makakuha ka ng diploma, certificate ng kung ano man ang pinag-aralan mo dyan sa Philippines. It doesn't matter how many years o experience meron ka dyan sa Philippines. Hindi yon ang pinagbabasihan nila Ginawa mo dito. namang negative, positive nga. Hindi, ibig ko sabihin, Hindi, ang opportunity pa rin dito kasi nasa sayo na yon na oo. kung gusto mong talagang umano dito yung tawag doon, yung umasenso, nasa sayo na lang yun. Oo. Kasi nandyan lang lahat ng opportunity. Pero marami pa ring paraan para makapunta ng school, mag-upgrade, Oo. ganun. Kasi kung gusto mong mag-upgrade, madali lang naman eh. Merong mga student loan. Nasa sayo na lang talaga. Kasi dito talagang may shortage ng workers. Pero kung gusto mo kaagad kumita ng pera, maraming klase ng trabaho. Huwag lang Oo. maarte sa trabaho. Karamihan ng mga Yun farm dito, sinasabi. puro ano, di ba? Filipino. Mga farm. Oo. Dairy farm. Basta farm. Kasi yung mga Canadian, ayaw nila ng magtrabaho ng mano-mano. Dito, gusto nila talaga yung malalaki yung mga sweldo nun kahit farmer ka lang eh, di ba? Ang karamihan ng ginagawa ng iba, yung mga professional, yung mga talagang may pinag-aralan dyan sa atin, ang ginagawa nila, nagtatrabaho muna sila sa mababang posisyon, mag-iipon sila, tapos pag nakapag-build up sila ng dito, nag-aaral, nag-upgrade, tapos nakukuha pa rin nila yung Yun nga yung profession nila. sabi nga At ni kapag nakuha mo na yung profession mo dito dahil sa dolyar ang sweldo mo, talagang tiba-tiba ka sa mas malaki talaga yung susweldohin mo sa kung anong sinisweldo mo dyan sa Pilipinas. yun nga, parang double-edged sword nga talaga yung pagpunta rito. Maraming ang pera pero hindi agad may translate yung profession mo sa Philippines dito. Oo. Kailangan mo muna magtiyaga. Pero kung talagang meron kang tiyaga, meron kang nilaga. Oo. Huwag kang masyadong apurado. Oo. Time lang naman yun. Kailangan mo lang ng time. Tapos pag nakamit mo na yon, tuloy-tuloy na. Oo. Yun naman yung Hindi, maganda tsaka doon. marami rin yung mga doktor, mga Oo. kung hindi naman nila nakuha, marami rin business opportunity. Yung iba hindi na lang nila tinuloy. Oo. Nag-business na lang. Mas maganda mag-business dito kasi syempre dollar ang kikitain mo pag Oo. business ka. Which is na mas prefer namin. Na-experience natin. Mas prefer namin kasi mahirap din maging worker kasi kahit ano pang sabihin mo, gaano kalaki sweldo mo, pag-aari ka pa rin ng ibang tao, di ba? Hindi mo sarili, hindi sa'yo yung sarili mong, hindi sa'yo yung oras mo. Nasa hawak ka ng ibang tao na sasabihin sa'yo kung anong gagawin mo. Diba? Iba pa rin yung ikaw yung sarili mong boss na kumikita ng pera, which is na
mas mababa pa nga yung tax na babayaran mo kasi ang dami mong maiki-claim. Oo, i-claim mo lahat. Lahat ng Gas, expense mo. lahat ng ano mo, expense. Oo. I-claim mo lahat. Maganda talaga ang So, business. Ano pang masasabi natin na advantage? Yung ano, syempre yung mga tao dito, Oo. multicultural dito Oo, sa multicultural. Ano Canada. sila? Yung ah, mababait. Karamihan, majority naman sa kanila, mababait yung mga Canadian. Oh, At tsaka ina-accept nila kung kahit saan ka Oo. galing. Oo. Open sila. Ang maganda rin doon kasi kahit na halimbawang mababa lang yung trabaho mo na cleaner ka o kaya ay ano ka doon ka sa McDonald's nagtatrabaho o kahit saang ano kayo mababa lang yung position mo, hindi ka nila Di-discriminate. i-discriminate na ano, basta may trabaho ka, i-rerespeto nila yung trabaho mo. Kahit na tagalinis ka Hindi, lang. tsaka yung age mo. Sa atin kasi Ay, pag oo, yun pala. ano ka na, Oo. lagpas ka na ng 25, parang mahirap na makahanap Oo, ng dito hindi. trabaho. Kahit 50 ka na, papasok ka ng trabaho, basta kaya mo pang, kahit nga yung mga disabled nakakapagtrabaho, binibigyan at binibigyan Oo. ng trabaho, hahanapan ka ng Oo, kahit trabaho sa Walmart, talaga. 'di ba? Oo. Doon ka Yung- lang nakaupo sa Kahit harap. nga yung mga retired, pag retire sila, Oh, tapos ano, na-boring sila, gusto nilang magtrabaho ulit. Kahit na 60 years old, 65, ano, kung nag-decide ka na magtatrabaho ka pa rin, ano, bibigyan at bibigyan ka nila ng trabaho. mm-mm. Walang age ano dito na matanda ka na, hindi ka na ano dito hindi sa mga department store, yung mga o kaya supermarket dito kagaya ng Walmart, ganyan, mga ano, yung mga matatanda, wala, yung binibigyan pa rin sila ng trabaho kahit na taga-display lang, taga-display o taga-greet lang ng mga Oo, pumapasok kahit- na tao dun sa supermarket. Gigreet lang nila yung mga taong pumapasok. Yun na yung Oo. trabaho nila. Wala ditong Oo. ano, kahit basta gusto mong kumita, kikita ka. Oo. Kahit sino ka pa. Um, Kasi may batas din sila eh. Lalo na sa mga minority na kagaya natin na konti lang tayo dito sa Canada. Merong preference na i-hire yung minority kaysa sa general population. Kaya maganda pa rin talaga. Susunod naman na advantage ay yung lalo na yung mga nagpupunta ng ibang mayayamang bansa kagaya ng Saudi. Mas lamang ang Canada kasi dito maganda ang pension system Oo, namin. yun. Oo. Oo. Kasi 'di ba, yung mga big time yung mga seaman sa atin, mga nagpunta ng Saudi, Qatar, Dubai. Pag-uwi ng Philippines, big time, 'di ba? Tapos 'di ba, kahit malaking naipon mo, kailangan yung naipon mo, maging smart ka kung anong gagawin mo sa naipon mo. Dahil karamihan na umuwi sa atin, hindi naman masyadong na Malaki yung Oo. karamihan sa ano, kinita nila sa isang taon. Kasi Oo. usually pagka doon, uuwi ka every year. Oo. Or sometimes every 6 months sa Middle East. Oo. O marami kang naipon pero parang lalo na paghawak mo na yung pera, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera mo. Kaya kadalasan nauubos Oo. lang. Kaya pag nagbabakasyon sila, Oo. yung kinita nila ng isang taon, Oo. kahit ilang milyon pa yan, minsan Tapos ang gastusin lang nila ng buong bakasyon nila. No? Halimbawa, ang isang buwan yung bakasyon nila, ubos yung kung ilang milyon nilang kinita sa isang taon, ubos. problema Yung pa sa atin. Karamihan, di naman lahat. Pero Oo. karamihan, yung pagka hindi marunong magsinop ng perang kinikita nila. Oo, at Sayang. yung problema pa sa atin, lalo na pag alam nilang abroad ka, hindi ka pwedeng syempre kailangan
abroad din ang ano mo dating Oo. na lagi kang ayaw mong mapahiya na Oo. galing Kailangan yan ng abroad, di naman Kailangan Oo. i-please mo lahat ng tao, buong barangay. kapitbahay mo, kaibigan, Oo. lahat na ng kamag-anak mo na dati hindi ka kinikilalang kamag-anak, ngayon dumami na yung kamag-anak mo. So ang pagkakaiba naman dito dahil nga merong pension system tsaka mga savings program kagaya ng tax-free savings account, pwede mong ipunin doon yung pera mo. Tapos sa bandang huli, pag retired ka na, pwede mo nang unti-unting kunin. Tapos yung pension naman, galing ka sa magandang company, pagdating mo ng 60, 65, meron ka nang matatanggap na pera hanggang sa mamatay ka. Kahit hindi ka masyadong naging masinop sa mga ano mo, gastusin, sa mga pera mo. Mga ano mo, yung Pag kinuha na ng gobyerno yung responsibility na yun para masiguro na pagtanda mo ay okay ka na hindi ka basta-basta mamamalimos Hindi o ka- manghihingi ng tulong hindi sa ka- mga anak mo, di ba? Oo. Hindi ka pupulutin sa kanto. Oo. Pag matanda ka, hindi ka mamamatay na lang sa kanto or what. Oo. Talagang aalagaan ka naman nila dito. Talagang pinaghahandaan nila dito yung retirement. Oo. Hindi yung suntok na lang sa buwan kagaya sa atin Oo. na minsan inaasa na lang sa mga anak yung retirement. Di ba? Oh, yung mga matatanda dito, kahit sabihin mong nasa retirement home sila, nasa ano sila, naaalagaan sila, napapakain sila. Hindi sila yung walang matitirhan or napabayaan na lang ng mga anak, ganon. Dito Kaya- hindi ka pababayaan ng gobyerno. Dadaling ka talaga sa retirement home or nursing home, doon, papakainin ka nila doon. Kahit wala kang ipon, wala kang ano, hindi Kaya yan ang susunod na advantage. Oo. Yung sinabi ni Grace na welfare. Oo. Meron double-edged sword pa rin yan kasi minsan maraming may ayaw niyan kasi bakit mo gagastusan yung taong hindi mo kakilala, di ba? Pero dito talagang kahit sino, Kasama meron kang right na mabuhay ng maayos. Oo. Kaya meron welfare system dito na pag nawalan ka ng trabaho, meron kang unemployment insurance Oo. up to 1 year, 2 years. Oo. Tapos pag buntis ka Oo. ng anak, pag- 2 years din kahit hindi ka magtrabaho ng 2 years. 1.5 yung ano, yung... Oo, sa 2 Quebec. years. Oo. 2 years. Depende. 1.5 to 2 years 1 yung... and a half to 2 years na pwede kang nag-aalaga ng kasi Alagaan mo lang yung baby mo na bagong panganak. oo. Tapos yung mga talagang Tatanggap ka pa rin ng mga ilang percent ba yun? malaki, Mga up to 70% 70% ng sinisweldo mo. Sa sinisweldo mo. 70% yung sinisweldo mo na maternity leave pay. Mm. Yun. Tapos yung kung talagang disabled ka na hindi mo talaga kailangan magtrabaho, hindi ka rin nila pababayaan. Oo. Bigyan ka nila ng wheelchair, bigyan ka nila ng subsidy every month para makabayad ka ng rent, makabili ka ng pagkain. Merong tawag na? Personal health worker ba yan? Health worker. Oh. Mga PSW? PSW. Personal support worker na pupunta sa bahay mo. Kung disabled ka talaga. Kung hindi mo na, kahit wala kang pera, sasagutin ka ng gobyerno. sasagutin ka ng gobyerno. Oo. Tapos, isa pang advantage yun nga sa mga matatanda, meron tinatawag na guaranteed income supplement. Kung talagang kinulang yung pension mo, kinulang yung ipon mo, merong tinatawag na GIS na pupunuin pa ng gobyerno yung pagkukulang sa monthly expense. Kunyari expense mo sa isang buwan 3,000, i-pension mo lang
1,500, 2,000. Dadagdagan nila yon para lang maka-survive. Mm. Pero karamihan namin sa dito, hindi naman nag-aim na maging welfare na lang. Siyempre nagtatrabaho tayo para Para may makapagbakasyon, extra di ba? din, O, makapagbakasyon, may padala sa pamilya sa Pilipinas, gano'n. Kaya marami pa rin talagang advantage dito sa Canada. Kaya yung mga nagbabalak pumunta dyan, maganda rito mag-raise ng family. Family, oo. Oo. Kasi yung mga, yun pa pala, Oh. yung pag may anak ka dito, Mm. hanggat hindi 18, hindi siya adult, pag minor, pagkapanganak, may nakukuha na silang child benefit. Oo. Child benefit every month. So, yung mga kung ilan ang anak mo, depende sa income ng mag-asawa, ng pamilya nyo. Mm. Pero meron at meron paring matatanggap, mahirap o mayaman. May natatanggap yung mga bata na child benefit galing sa gobyerno. Mm. Yun. So, Meron tapos, silang, at saka libre yung pag-aaral ng elementary tsaka high school, libre dito yung pag-aaral nila. tapos yung last point na naisip namin ngayong araw to, marami pang mga advantages, pero yun lang yung mga naiisip namin. Pero itong pinaka last na sabihin namin, ipakita ko na lang sa inyo. O, di ba? Tingnan mo, napakaganda rito sa Canada. Libre to, Walang bayad, walang entrance fee. Pwede kang magtampi sa, titingnan ko nga kung malamig ba yun. O Diba? yung tubig. Maganda rito, tahimik. Narinig mo yun? Di ba wala kang marinig? Although Monday ngayon, walang tao kasi lahat ng karamihan ng tao nasa work. Ayan o. Beach. Pag dito, pag weekend, maraming tao. Kaya? Hindi, malamig pero hindi naman ganun malamig na malamig. Doon, ihil ako. O, diba? Meron dito, uso dito yung paddle boarding, kayaking, fishing. Yung mga mahilig sa isda dyan, daming isda rito. Fishing lang. Yan ang tinatawag na Ottawa River. Ayan o, walang basura. Hindi kagaya sa Manila, may Dolomite Beach, minsan malinis, minsan hindi. Dito laging malinis. Hindi naman sa masyadong malinis yung mga tao rito. May mga nagtatapon din ng basura. Actually marami rin eh. Ang pagkakaiba lang sa Philippines tsaka dito, may talagang tagapulot. Mayroong empleyado na magpupulot ng mga basura. Tsaka may mga sistema, yung sa bahay nyo every week may nag-pick up ng basura, walang palya yan. Hindi kagaya sa atin na doon na lang sa ilog tinatapon kasi wala namang nagpi-pick up eh. Kaya malinis talaga rito kasi may mga nagpupulot ng basura para sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi masyadong malinis yung mga tao rito. Meron talagang sistema yung municipal government na pick upin lahat. Diba? Parang Dolomite Beach sa atin, pero araw-araw malinis dito. Kaya, anong masasabi mo? Wala, maganda.
So dito kami naglalakad sa umaga. Ayan, napaka-presko, walang pollution. Ayan ang makikita mo every morning. Minsan pagka naglalakad kami, nagdadala na rin kami ng breakfast namin, kape, tsaka pandesal, ayan. Tapos dadali na namin dito. Ayan yung mga Napakaganda rito ng view. ginagawa namin araw-araw dito. Hindi naman, ang tutusin, sa Philippines, mas maganda pa rin sa Philippines. Oo. Lalo na yung mga landscape sa atin. Siyempre iba pa rin yung doon Iba sa naman ang dating dito, iba ang landscape dito. Oo, Iba naman. sa Philippines. Oo. Pero kung akong tatanungin, mas gusto ko yung landscape sa Philippines kasi nga tropical. Oo. Pero ang problema lang nga lang sa Philippines, yung maintenance ng paligid. Dito talagang na-maintain ng paligid. Kaya So in a few months, pagkabalik natin dito, puro snow na to. Babalik namin kayo dito pag may snow na. At puro snow na yung paligid. sandali na lang So mag-snow na dito. ngayon, fall, nag-i-start pa lang yung fall season. So yan, okay pa siya. Yung tubig, pagka lumangoy ka dyan, medyo malamig na siya. So, hindi ka na makakatagal dyan ng 10 minuto. siguro 3 minutes, ganyan. Pero okay pa naman siya. Kaya lang malamig na nga talaga. Yun din ang doon. Pag maglalamig na dito, malamig na rin yung tubig, hindi mo na rin siya kakayaning mag-stay doon ng matagal. Dyan sa tubig ng matagal. Yan yung doon. Yun ang kaibahan sa Pilipinas. So, Yan. yan muna ang vlog natin ngayon. Sa mga susunod nating vlog, pag-usapan naman natin yung siguro disadvantage hindi naman dito puro advantage, although mas maraming advantage, may konting Meron at meron. disadvantage. Oo. Kahit naman saan eh. Wala namang Diba? perfecto talaga. Oo. Oo. Kaya hanggang sa susunod na vlog namin, dito na magtatapos. Tapos abangan nyo yung mga next na vlog namin. Okay, bye! Bye-bye! Ingat kayo palagi! See you!